at inobasyon. At inobasyon upang mas mapalakas at mas mapatatag ang May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agam manalapit sa iyo. Atin lang tuklasan mga bagong paraan dito sa ating mundo. Katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agam manalapit sa iyo. Atin lang tuklasan mga bagong paraan dito sa ating mundo. Katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agam manalapit sa iyo. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Ayos na Ayos sa Dos Management. Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa Dos Season 4. Ito ang programang maghatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Dian Briones, ang kasama nyo tuwing Lunes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman, hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology or DOST. Ako naman si Lorraine Custodio, ang mga kasama ninyo sa ating talakayan. Nandito kaming muli ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes.
Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOS Season 4. Ayan, bago po ang lahat ay nais po naming batiin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang na Regional Director ng DOST Central Luzon. Walang iba po kundi si Dr. Julius Cesar B. Sicat. Hello po RD, good afternoon po. At isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Cell, at sa amin pong mga provincial directors, pati na rin po sa lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. Binabati rin po namin ang buong DOST Central Luzon, S&T Promotion and Communication Unit, under the leadership of Miss Lady Mel B. Sicat. So, good afternoon po sa ICOM team, especially to PD Lades. Isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa panguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Alvendia. So, hello po, Doc Alvendia. Hello rin po sa buong team ng Radio Agree. Nais din po naming batiin ang Access Network Cable TV na katuwang natin every week. Pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Ayan, can you believe it, partner? Nasa episode 10 na tayo nung program natin, yung Ayos na Ayos sa DOST. And ang dami na nating naging guest for this season. Kasi nga, episode 10 na tayo. And nakilala natin yung kani-kanilang mga technology or innovations. And for me, memorable silang lahat. Pero syempre, yung pinaka-memorable for me ay yung dahil last week lang siya, yung nano foldable crutch na inbensyon ng ating guest na si Sir James Brian B. Camacho. Pero, alam mo partner, sa totoo lang, very memorable nga talaga yun si Sir James. At yung nano foldable crutch na invention niya, isa itong compact and portable assistive device na designed para sa improved accessibility and independence for PWDs at senior citizens. In other terms, isa po itong foldable na saklay. And what makes it even better for me is that the innovation is developed through personal experience dahil si Sir James ay isang polio survivor. Yan. Tama ka dyan, partner. Very inspiring talaga si Sir as a person and of course his innovation. And bukod sa marami tayong natutunan tungkol sa kanyang invention, ay marami rin tayong napulot na aral mula sa kanyang words of wisdom. Isa na nga din yung tinanong natin last week kung bakit nano foldable crutch yung pangalan. So from its term, nano, sabi ni Sir, na maliit or hindi nakikita, madalas kasi yung mga PWD, yung mga persons that are uniquely abled ay madalas hindi napapansin. Kumbaga hindi natin dahil hindi na nararanasan ng kumbaga ng malaking population yung nararanasan nila, yun hindi masyadong nakikita kung ano yung talagang ano ba talaga yung pinakakailangan nila. Ano yung makakapag-benefit or makakapagpaginhawa sa kanila kahit papaano. Pero yun yung nakita ni Sir. Kumbaga dahil nga hindi napapansin siya, yun yung pinansin at pinagtuunan ng attention ni Sir in his innovation, which is yung nano-foldable crutch. And sabi nga, dun sa maliit na yun, although maliit siya para sa iba, pero dun sa mga taong makikinabang ng innovation ay napakalaking tulong niya. Tama, partner. And dapat yung foldable crutch kasi 'di ba nabanggit nga ni Sir, nagsimula ito sa personal experience niya na parang nandun siya sa flight papunta sa ibang bansa and parang itong saklay niya tinipan ng flight attendant, pero para siguro kung tutuusin ay isang kumbaga para hindi makasagasa sa iba, siguro yung isipin ng mga tao. Pero tama naman, gets naman natin yung pinanggagalingan, pero parang nung para kay Sir, ito kasi yung gamit niya talaga. Yun yung pinakang paana niya. Oo. So doon naisip po ni Sir yung parang yun yung naging catalyst ng pag-invent niya ng nano-foldable crutch. Kasi, nabanggit din ni Sir, paano nga naman, halimbawa, nakataas. So, pag iihi siya, kapag pag gusto niyang tumayo, hindi, kung magtatanggalin pa ulit yung tape, tsaka ibabalot ulit. Tama. So, gano'n, di ba? Yung mga simple, pero yung sa tingin ng iba, siguro simple or maliit, pero para sa kanila, yun yung buhay nila. Tama. And from a foldable crutch ngayon for episode 10 ay may iba naman tayo. Pero yung pag-uusapan natin ay designed pa rin for portability and accessibility. I'm sure ikaw partner, and yung ilang viewers natin, siguro ay narinig na nila yung
tungkol sa invention ito kasi sumikat siya actually and ang daming na-curious kasi ang galing naman kasi talaga isipin mo, isang keychain siya pero microscope din siya. Kasi kung tutuusin, di ba, napakamahal nung isang microscope. Alam ko yan kasi yung kapatid ko, biology student siya. So, parang sinasabi niya sa akin dati, ay ate gusto ko ng microscope pero napakamahal daw, sabi niya ganun. Pero ayun, dahil nga sa invention na ito, ay parang anyone can own their very own microscope using their own phones. And nag-research din ako, partner. Nakita ko parang affordable yung price niya. Siguro, mamaya baka pag napanood ng kapatid ko to, baka magpabili na sa akin nitong invention na to. Ayun, shout out Daniel. So, yun, naalala ko, sabi mo nga, no, hindi ganun, or hindi talaga affordable yung price. And pag sa mga school, yung ilang mga microscope, hindi lahat nakakagamit or kumbaga limited lang yung access ng bawat isa kasi kumbaga talagang iniingatan, hindi lahat possible na makagamit dahil hindi naman lahat ng section na kaya pwedeng gumamit o inaalaw na gumamit nun. And yun nga, sa pag-iingat nila para hindi agad masira, minsan nakikip sa mga laboratory or yun, limited yung pwedeng makagamit. Yun. Kaya syempre, hindi na ma-maximize minsan yung paggamit ng ating microscope. Kasi yun, dahil dun sa takot na masira or may matanggal, something ganyan. So, ayun. Pero yung kay sir nga, sabi, yung anyone can own one using their phone. So, talagang very accessible, partner. Kasi halos lahat naman, baka hindi lang isa yung cellphone ng iba, kundi dalawa, mayroon pang tatlo. So, ayun. So, nakaka-excite talaga yung topic natin for today. And dahil dyan, kilalanin na natin ang mga kasama natin ngayon para sa ating makaagham na talakayan. So, he is a Filipino engineer, innovator, and entrepreneur, best known as the CEO of Jerimake and the inventor of the Makroscope, a lightweight and portable attachment for smartphone cameras to create a digital microscope that can fit in your pocket. So, parang naalala ko ulit yung term na nano, ano? So, through his passion, he has dedicated his career to developing tools and technologies that empower individuals to explore science in practical ways. So his inventions has also earned recognitions in various competitions and exhibitions, recognized for its creativity, educational value, and potential to make science more engaging and accessible. Through his leadership and advocacy, he continues to inspire innovation and nurture the next generation of Filipino scientists and problem solvers. So without further ado, let's all welcome the man behind the award-winning microscope, Engineer Jeremy C. De Leon. Hi! Good afternoon po, Sir Jeremy. Good afternoon, good afternoon. Thank you for inviting me here sa mga nakikinig at nanonood. Hello po. Ayun po. Kumusta po ang ating maghapon, sir, or ang ating umaga kanina? And gaano po kayo ka-excited na i-share po sa ating mga kaagham ang inyong innovation? Oh, excited na excited kayong umaga pa ako di makatulog para i-share sa inyo. Pero buong araw ang init, 'di ba? Kaya sana kasing ramdam na agham natin ang session na ito. At sana mas marami tayong ma-inspire ng mga estudyante o kaya yung mga nanonood sa ating mga parents, ganyan. Parang ginising ng init naman yung kay sir. And ginising din ng excitement, sabi nga ni sir. Ayun. And para naman po nga, sabi nga ni sir, sa mga live viewers po natin sa Facebook, kung may tanong po kayo para kay Sir Jeremy, ay huwag po kayong mahihiyang mag-comment. I-comment nyo po yan sa aming live stream sa DOST-Central Luzon Facebook page. Ayun. And nai-excite na rin po kaming malaman kung ano po yung invention niyo, sir. And yung mga ikikwento niyo po sa amin, sir. And ngayon po, maaari niyo po bang ipakilala muna yung inyong sarili and yung company niyo po, yung Jerimake, at ano po yung mission nito? Okay, bale ako po si Jeremy De Leon. Ako yung founder ng Jerimake. Yung Jerimake ay isang edtech startup na naglalayo na yung science education ay maging mas accessible, affordable, at saka engaging para sa lahat ng mga estudyante. Yung mission namin is naniniwala kami na hindi dapat hadlang kung ano man kakulangan sa gamit para tutong mag-science kasi ang mission ay to make everyone a scientist. Lahat, bata, matanda, gusto namin kahit nasa bundok kayo, nasa isla o nasa urban area, nakakapag-explore tsaka nakakapag-aral ng agham, no? Gamit yung mga simple na tools katulad ng smartphone o tablet.
So yun yung parang naging ano namin. Doon kami umiikot, yun ang mission, and yun. Ayan, sabi nga, gusto nila sir na maging accessible sa lahat. Gusto nilang gawing scientist ng lahat mula bata hanggang matanda. So, sir, ano po yung pinakang naging inspiration natin or hugot po behind your invention and yun, saan po nagmula yung idea po na ito? Kayo po ba ay kumaga batang STEM or kumbaga bata pa lang talagang kumbaga ang inaay na gusto ko maging astronaut, gusto ko maging scientist. May ganun po bang factor, sir, when you were a kid? Oo, meron. Nung bata ko, parang dati gusto ko na maging scientist kasi yun yung napapanood ko sa TV. Parang ang cool naman ito. Nakagawa siya ng mga kakaibang mga bagay. Ganon. Tapos upon growing up, parang na-realize ko, ang hirap pala maging scientist kasi ang mamahal ng mga gamit, ang mamahal ng equipment. What more yung mga nasa probinsya or yung mga hindi man afford yung mga yung mga ganitong gamit. Parang alam mo yun, napapanood mo siya, gusto mong maging, pero hindi mo magawa. Pero, alam mo yun, meron naman kasing mga career pala na path para maging scientist talaga. Kailangan, katulad ng STEM, pag-aaral ng STEM. Paano ka maengganyo mag-aaral ng STEM kung hindi mo alam ang science or hindi ka ba masyado nakahawak ng laboratory tools. Yun, kaya yun yung siguro backgrounder kung bakit nagkaroon ng microscope. Tapos, nagsimula yung microscope kasi idea lang to nung pandemic na parang yung mga estudyante nahihirapan matutong mag-aral mag-science kasi nga walang access sa lab equipment. Kahit na gusto nilang matuto, limitado sila sa mga videos, pictures, modules, ganyan. Ang hirap nun, di ba? Parang naisip ko na paano kung gawin natin na yung laboratory, dadalhin natin sa bahay instead na sila yung lalabas. Kaya doon nabuo yung microscope. Sa smartphone lang, maliit, accessible, mura, tapos hindi mo kailangan ng expert para magturo sa'yo kung paano gamitin. At least may microscope ka na sa bahay. Ayun. Sir, may ano po ba yan, sir? May kasama po bang manual yan kung sakali, yung microscope natin? Oo, meron. Parang, at saka sobrang dali lang niya, parang ang intuitive nga niya. May learning curve lang, tas Opo. So, paano po, sir, gumagana po yung ating microscope, sir? Yung mga So, basics na, sige, sir, go po. currently, yung microscope, parang nasa loob siya ng isang tin can. Ito yung laboratory kit namin. Kasi, pag binuksan mo siya, marami siyang laman. May mga slides, may mga tube, may mga kung ano-ano. Basta, punong-puno siya, parang buong lab. Ang pinaka-microscope mo ay, ito lang. Parang flash lang drive siya. lang po, sir. Very small. Tapos gawa sa silicone, food grade niyan. Ay, nipis Tapos, niya. paano ito gumagana? Pwede ko bang i-demo? Go, Kaya sir. na mo Sige demo, po. no? Live? Go on, sir. Ayan, sige. Since gamit ko naman ay tablet, may front camera, ang gagawin ko ay ipapatong ko lang siya sa front camera ng tablet. For example, ito, ipapatong ko dito sa taas. Oop. Yan o. Tapos, pwede ako maglagay ng specimen na ngayon dito. Oh. Ay, Ayan. ang galing. Galing. live na live ang ating Wow. microscope. Makikita niyo ito, Ay, langgam to, di ba? Opo. Tapos, live natin ginagawa. Ayan. Buong-buo. Galing. Palupit. Pwede din tayo gumawa ng sarili nating specimen or pumitas. Kunyari ito, ano ba to? Ito Simbolo. ay bulaklak. Oh, bulaklak. Ang galing. Di ba? Yun, ito. Ganun lang kasimple kung paano gamitin yung microscope para nagawa natin siya ng 20 seconds, 30 seconds, Parang naging tapos scientist nakakita na na rin tayo ng mga specimen. Oh. Siguro yung mga batang pangarap ng microscope, pwede lang i-heal yung inner child nila through that product or innovation ni sir. Napakahusay. Nakakatuwa. Wow. Nung ginagawa niyo po, sir, to parang ano po yung naging primary goal? Yung pangunahing layunin niyo po, ay, gagawin ko to kasi ganito. Ano po? Una, project lang siya eh. Parang
okay, pandemic, gusto kong makapag-contribute para gumaan-gaan yung ano, kasi hindi naman ako frontliner, hindi naman ako hindi naman ako nurse, hindi naman ako someone na nasa medical field. Ano kayang magagawa ko as an engineer at saka as a person who loves science para makakontribute dun sa nangyayari problema kasi nung pandemic, hindi lang naman problema ng health yun eh. Sumangay na siya, nagkaroon na ng problema sa education. Tapos yung project na yon parang ano lang yon. Gusto ko lang magbigay ng mga DIY na microscope, hindi pa ito yung actual na ganito. Kasi para lang may magawa yung mga bata sa bahay, hanggang sa lumaki siya, hanggang sa nagkaroon ng mga partners, hanggang sa, alam yun, hindi ko in-expect na hindi na lang to basta project pala. Magiging startup siya, ganun. Nung nakita ko nga sir yung yung kabuuan po ng laboratory kit nyo. 'Di ba pag sinabing laboratory, talagang maraming equipment, malaking space yung kailangan and maraming gamit na hindi ganun ka affordable at hindi talaga affordable. Pero yung sa inyo sir, parang yung lalagyan lang ng Crayola ng bata na yung walong colors ay magkakasya doon. Tapos yun na yung kabuong lab kit ni sir. Tapos napakadaling ang gamitin, di ba? Nakita Oo. natin kung paano siya Napakabilis gamitin lang kanina, dinemo ni sir. Wow. So, sir, paano naman po yung naging journey niyo po habang dinedevelop po ang microscope? Yung mga challenges po natin, yung naging small wins up to, ayan, sir, biggest wins natin while developing it. Talagang parang looking back, nag-start kasi ito ng 2022. Parang 2021 pero early 2022. Looking back, parang medyo mahaba na nga yung naging journey kasi nag-start siya 'di ba as a passion project lang tapos hanggang sa naging microscope. Nung una DIY project, tapos pinost sa TikTok. Nung pinost sa TikTok, maraming nagkagusto, may mga company na bumili na agad. Wow. Tapos si DOST Tapi, yung unang nag-fund nung microscope, parang siya yung nagbigay ng direction na okay, hindi na lang to basta project, pwede itong maging actual product. So kailangan makita namin na magkakaroon ka ng customer. At saka sino ba yung mga unang mong customer? Saan mo siya i-manufacture? Yung mga ganong mga parte. Hanggang sa overtime, nag-improve siya. Ang pinaka-challenge dyan since, di ba, ang microscope ay maliit. So, lahat ng tolerances o pagdidisenyo kailangan precise. So, hindi pwedeng lumagpas ka ng 1 millimeter or 2 millimeters. Kailangan saktong-sakto siya kasi kapag gumalaw ka lang kahit ng 1 millimeter, mawawala na siya sa focus. So, paano mo naman ipagsasabay yon sa affordability? Alam mo yun, yung mga design consideration na paano ma-appreciate ng bata na hindi ganun ka-complex yung hawak niyang product kung hindi para siyang laruan. Pero behind ng laruan na yon, lahat ng design considerations ay complex at saka yung manufacturing process. Katulad ng material, nung una ang ginamit namin ay parang plastic na soft plastic. Pero over time, since sinasabi namin gawin siyang keychain, iniiwan sa sasakyan or sa kung saan maaraw, biglang rumurupok, biglang nagkakaroon ng hindi kailangan namin baguhin agad. Ginawa namin siyang silicone. Maraming nagsasabi gusto nila ng may clip. Kunyari kasi, diba ito parang nakahang lang siyang ganyan. Opo. Gustong may clip or nakikita namin sa clip, pag nasira yung clip, wala na, sayang. So, ang ginawa namin, yung mismong likod, ay iba yung texture niya sa harap para dumidikit siya sa mga smooth surfaces. So, yun yung pinaka-challenging kasi hindi siya nagagawa ng isang beses lang. Kailangan ng sobrang daming iteration, prototyping, research, materials para ma-achieve yung ganong level na, okay na. Tapos, pwede mo na agad siyang mabenta. Hindi, kahit na rough pa lang yung prototype, as long as yung users mo is gusto nang makuha yung product, pwede mo na siyang mabigay, mabenta, ganun.
Opo. Ayun, yung initial validation from our customers. Sir, yung sa ano po nito, yung sa magnification po, nakaset na po ba siya na yun po yung specific? Kasi sir, kanina po, ipinasok nyo lang pong ganun, talagang malinaw na po yung pagkaka-zoom po or yung image po na buo. Mm. Yung magnification niya, fixed yan na 120, 125 times. Tapos, kung meron ka namang okay na front cam, tas na-zoom in mo, pwede mo siyang ma-zoom in talaga na Wow. up to 400, ganun. Pero pag 400, di ba, medyo stretch na yun. Opo. Medyo nagbo-blur-blur na yun. Pixelated. Pero at least, mas ma-appreciate ko siya ng mas malapit. So, ganun yung ganun kalapit. Para talaga siyang microscope na low power objective yung yung ginagamit natin. Opo. So, mga ano kasi sa mga laboratory, yung anong tawag doon, yung may bell, yung may time po yung pag-iikot yung mga estudyante. Yun, grabe yung kaba sa mga ganon. Opo, lalo sa mga biology student or mga STEM student natin dyan. Yun, naranasan din yun for sure. Yung, anong tawag doon, partner? Kapag may exam, may ganun din kami dati. Gaganon tapos, ay, ang hirap i-focus kasi i-adjust mo pa kung anong power objective yung gagamitin mo, tapos i-adjust mo pa yung nasa taas, ganyan. Yung maraming adjustments na kailangan pong gawin bago ma-focus dun sa kailangan. So, yun, grade on 80%, 75%. Ganun. Pero ang galing no kasi ang liit niya lang pero napakaraming yung journey ng napakaraming ang daming inisip para mabuo yung ganito, Oo. ang daming considerations. Sabi nga ni sir, yung precision talaga yung Oo. talagang naging ano nila. And Kasi and worth it naman kasi nga parang ang ganda nga talaga nung product no. And Yes. syempre, sino po yung may mga naging partner si Sir, nabanggit niya nga kanina yung DOST TAPI. And Sir, bukod po sa TAPI, sino pa po yung mga naging katuwang niyo po sa pag-develop ng invention nito? And yung mga ano po yung naging papel ng DOST po dito? Ang laki ng role talaga ni DOST kasi 'di ba una nga si Tapi yung naging partner namin tapos na-meet namin yung mga several na collaborators si Security Bank Foundation, si UST Microbiology Society, tapos doon nag-start tapos nagkaroon kami ng mga partner na logistics kasi pagbuo ng product hindi lang naman siya yung mismong product lang kapag gagawin mo kaya i-consider mo din saan mo siya dadalhin, sino yung distribution, sino yung logistics, sino yung mga ganyan-ganyan. Parang yun yung nakakabigla. Tapos, na-meet din yung incubator namin, si Ateneo Blue Nest. Yun, nagkaroon kami ng mga collaborators, mga kakilala namin from different rural schools, different universities. Yun. Parang, parang sa ngayon, ang dami na naming mga kausap, pero yung mga taong from the very start talaga sila yung mga nabanggit ko. Ayun. So, sir, parang karamihan po na nabanggit yung mga university po yung naging partner natin ngayon po, ano? Yung sa mga, nag-avail ng product. So, sir, ano po yung mga naging feedback naman ng mga nakagamit po ng innovation niyo po, yung invention niyo pong microscope? And, di ba po, for sure, malaking tulong po, dahil gaya po ng mga nabanggit nyo kanina, malaking tulong yung mga naging feedback nila and experiences nila para po sa tuloy-tuloy na development. So, ano po yung naging initial feedback po nila, sir, ng mga nakagamit? Alam mo, yung initial feedback, naalala ko pag nagpupunta kami ng mga far-flung schools, yung may wow factor talaga eh. Pag yung teacher or yung student nakakita ng first na na magnified version ng organism, magwawaw sila, wow, cool, astig, mga ganon. Parang as in, tuwan-tuwa sila. Yun yung hindi talaga mapapalitan na feedback. Tapos, may mga feedback kami from Shopee. Nasa 900 reviews na siya eh, na 5 Wow. stars. Ayun, maraming natutuwa, maraming nakaka-appreciate, at saka nagagamit talaga nila sa school. Akala ko nga din nung una yung mga users ng microscope ay mga senior high school lang or mga grade school. Yung pala, mga ang bumibili talaga nito ay mga college student, mga nag-aaral ng medicine, nag-aaral ng Galing. microbiology, mga nag-aaral ng medtech. Kasi nakikita nila yung mga parasite gamit yung microscope na tutulungan sila mag-aral ng
board exam nila, nakakapasa sila ng board exam. Wow. Tapos may mga nakakuha akong parang mga student na nagre-reach out na, uy, ginamit po namin sa research paper, mga pre-service teacher na ginagamit for community work. Alam mo yon, parang nakakataba ng puso na itong product ay napupunta talaga doon sa mga kailangan niya mapuntahan, and sana mas lumawak pa yung ma-reach nitong gamit. Opo, sir. Ang galing naman, nakakatuwa. Siguro, sir, yung sa wow factor, sabi nyo nga po na hindi lang, for sure hindi lang po bata yung mapapawaw dyan. Pati na tayo kanina. Oo. Kaya tayo pa lang, binabasa ko pa lang yung invention ni sir, talagang napapawaw talaga ako. Tiningnan ko rin kung saan available yung product ni sir. And ayun po, no, sabi nga hindi lang bata. Kundi kanina dun sa pinost na pictures, hindi ko po sure kung sa review po yun sa Shopee or kung saang website po ninyo or platform. Pero ayun, parang yung gumagamit ay nasa 20s or 30s. And then nga, gaya nga na nabanggit ni sir, nakatulong sa board exam. Siguro yung initial target market nila, sir, ay kumbaga talagang nag-exceed pa dun sa expectation nila, sir, na target market. At napufulfill din yung mission nila, sir, na sabi niya kanina, to make everyone a scientist. Yes. Ay, ayun, may comment po tayo dito from Sir Teo Dalusong po. Shout out po from DOST Nueva Ecija. And ganda po ng tech news, sir. Very helpful po. Wow, thank you po, sir. Oh, thank you po. Ayun. And, di ba, napakaganda nga ng, di ba, kanina ko pa Innovation, sir. sinasabi. Kasi maganda talaga. And, curious po kami, sir, ano po yung mga awards and recognition po na natanggap na po nitong microscope? Parang over the years, medyo madami-dami na din. Wow. And very thankful tayo dyan. Ang pinakamalaki dito ay yung national winner ng James Dyson Award. Naging grand leader to ng Alfredo M. Yao Intellectual Property Awards. Itong nakikita nyo sa screen, yan yung sa naging gold prize siya sa Seoul International Invention Fair. Tapos, nagkaroon din tayo naging finalist din tayo sa Philippine Innovation Awards, sa Presidential Philippine Innovation Awards. Yung mga awards na yan, maganda tignan, nakaka-appreciate, pero para sa akin yung pinakamalagang award talaga is yung impact pa din. Talagang always sa roots, para dun sa mga batang natututo, batang na-inspire, sa mga tao na hindi naman nila interesado sa science, pero biglang nung nagkakagamit ng microscope, uy, gusto ko na maging scientist. Yun yung pinaka masarap at saka pinakamalaking award and recognition na ever po makukuha. Wow. Ayun, nakakatuwa naman. Oo, di ba? And may nabasa po ako sa website niyo, sir, for every one po na mabibili po na microscope, meron po kayong mission po na ginagawa, sir? Yes. Ito ay para dun sa mga international orders. Kasi may mga international mga partners tayong nagre-reach out na gusto lang bumili ng microscope para dun sa sa kanila. Pero syempre, ang na-realize, iba yung purchasing power nila. Mas malaki talaga compare sa atin. And para lang mabalanse yon, pag bumibili, mas mahal yung microscope nila, pero pag bumili sila, pumapasok dun sa microscope initiative kung saan per year nakakapagbigay tayo ng almost 1,000 microscopes for free. So, bale nakakatatlong taon na yon, pangatlong taon ngayon. Tapos, overtime, napakadaming estudyante na yung nabigyan natin ng microscope, tsaka teachers. Last year lang, nasa 85 partner schools tayo na nabigyan ng mga microscope for free. And ito ay bunga ng mga yung buy one, give one, tapos yung mga grant na nakukuha natin at saka yung mga award na nakukuha natin, di ba, may mga cash prize yun. So yung cash prize yun, doon ko pinalagay sa microscope initiative. Tapos sila yung tapos yung mga schools nakakakuha ng mga microscope. Ayun. Hindi lang talaga development ng product yung focus nila, sir, kundi kung paano pa sila lalong mas makakatulong sa hindi lang sa mga mag-aaral, kundi dun sa kumbaga pwede pang maging market ng kanilang product. And of course, their mission nga. Yung mission nga na talagang hindi natin malilimutan na gusto ni sir gawin, na scientist ang lahat mula bata hanggang matanda. Tama naman, kasi nga, science is everywhere, di ba? So, Ay, totoo. scientist is
everyone. Oh, wow. So, ano ka dun, ha? So, Pasok ganda ko na. yun. Oo. So, sir, bilang isa pong inventor, gaano po kahalaga yung pagkakaroon niyo naman po ng platform and opportunity po para ma-share po yung inyong mga innovation? O sobrang sobrang halaga katulad ng ng programa nyo. Kailangan talaga to kasi dito nababahagi yung idea, dito pwedeng makakuha ng support kung sino mang nanonood, makahanap ng mga collaborator, tsaka kung walang mga ganitong opportunities, yung ganitong platform at tsaka yung other programs ng DOST, like mga competition, mga pag-grant. Ang hirap kasi dalhin ng isang idea na mula sa concept papunta dun sa ano yung actual impact eh. Lahat tayo gustong makagawa ng impact, lahat tayo gustong makagawa ng betterment for our country, for the Filipinos. Pero yung mga platform na ganito, yung mag-i-start talaga, mag-i-ignite at saka gagawa ng bridge papunta doon. Siguro ito rin yung platform para tumulong para doon sa iba na ma-inspire mag-innovate din. Kasi syempre kailangan natin ng mas maraming innovators, yung mga risk taker na kahit na ang daming nangyayari sa realidad, kailangan may mga dreamers pa rin tayo na gustong gumawa ng inobasyon para sa lahat. Ay, tama. Talagang agree ako doon sa sinabi ni sir na yun, kailangan pa rin, kahit ano nangyayari sa paligid, dapat manatili yung hope natin, yung dreams natin na magta-thrive pa rin. Kasi kahit ano naman mangyari, palagi namang uncertain yung bukas eh. So why not yung dream natin, i-pursue natin and pagsumikapan natin na ma-achieve siya. And then nga, through Makerscope, pwedeng maka-inspire or nakaka-inspire ng mga, hindi lang ng mag-aaral, or lalo na yung mga bata, na siguro unang beses makagamit. Malamang sa malamang meron at merong matitrigger dyan na sabi ko, ay gusto ko maging, gaya nga ng sabi ni sir, gusto na niyang maging scientist because of that. Or hindi man may align na maging scientist siya, pero in the end, baka yung maging innovation din niya in the future ay kumbaga aligned doon sa mga natutuhan niya or doon sa pangarap niya nung bata siya na maging scientist because of yung ganong mga innovations like Makerscope ni Engineer Jeremy. Napakagaling. And sir, ito pong Makerscope, ano po sa tingin niyo yung bakit mahalaga na nabibigay share natin siya sa mga tao, lalo na po sa mga kabataan, sa mga mag-aaral po? Siguro kasi ito na yung opportunity sa kanila para ma-realize na science is accessible, na yung science na sinasabi natin, science is everywhere. Ito yung tool mo para ma-appreciate yung science na nasa everywhere, 'di ba? Mahalaga din 'to kasi hindi ito ganun kamahal para magbigay ng access sa kanila dun sa knowledge or sa information na gusto nilang makuha, katulad ng microorganisms, ng mga structures, ganyan. Nakakapagbigay din to ng community. Kunyari, yung may group kami, yung Microscope Initiative, kung saan nagsisharean kami dun ng mga specimen, ng mga nakikita namin. As in, may maliit kaming community. Tapos, ayun, tama nga, no, yung parang kanina pa natin ina-iterate na yung goal lang naman ng Microscope ay hindi magturo ng science eh. Ang goal talaga natin is yung mag-inspire ng future scientists na magkakaroon tayo ng bagong innovators na more than a microscope yung magagawa. Ayun. Tapos, naalala ko kasi, fina-flash palagi yung mismong laboratory kit nila sir, ng Makerscope. Yung pagtingnan mo pa lang, para talaga siyang laruan, which is, yun naman ang gusto natin kasi science. Diba? Pag nakita natin yung microscope, medyo may intimidate tayo kasi ang hirap i-operate. Pero upon seeing the laboratory kit na invention nila sir, no, kumbaga, less intimidating and napaka-friendly niya kasi para nga lang siyang laruan and even, yun nga, yung pinakang size niya, para lang siyang flash drive or 3D printed na, laruan, keychain, yun nga. Tapos, yung mga gamit na tools and yung laman ng kit ay parang, yun nga, dahil through the help of manual din, no, napakasimple lang tingnan. Parang, ay, nakita ko na to dati. Ay, may kahawig to. Pero hindi yung, ay, una best ko palang nakita. Hindi ko alam kung paano yan. So, ayun, sir. As the CEO of your company po, what are your plans naman po moving forward? May iba pa po ba kayong mga project and mga innovation po na pinaplano?
Kung pwede niyo Ito, pong ito share. exciting yan. Kasi recently nakakuha kami ng startup fund grant sa DOSCP Shared. Tapos yung ginagawa namin ngayon, 'di ba nakakita tayo kanina ng langgam. Pero paano yung mga hindi naman nakakalam kung ano ba 'yon? So yun yung ginagawa natin, isang make-up make-up. So parang isang AI powered na na Wow. platform para sa mga students para makita nila yung at maintindihan yung mga gusto nila makitang specimen gamit yung microscope. Magkakaroon din tayo ng mga challenges na pasok dun sa app na yon kung 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 magkakaroon ng mga, for example, partner na maghanap tayo ng specific na insekto, di ba? Alam yun, magko-contribute tayo sa isang nationwide na microbial library. Parang ganon na makakahanap tayo ng specimen kung saan na yung citizen science is ipupush din natin under this app. Yun yung current namin ginagawa. Malaki siyang dream pero dahil sa DOSCP shared, unti-unti natin siyang na-actualize. Tapos pinapalawak din natin yung gamit nung microscope kasi um, ngayon education siya tapos nakapag hanap na rin kami ng way para mapunta sa agriculture. Makakakita ka na ng peste ng halaman, makakakita ka ng kung gumagalaw ba yung similya ng baboy. So Wow. parang yung mga ganon na napunta na siya sa agriculture, horticulture, hindi na lang siya basta for education eh. May gamit na rin siya sa industry na kapag nakakuha tayo ng data at based doon sa mga kung saang peste yung nakita, tas malalagay sa app, mamamapa natin live kung ano yung mga peste na yon. Um, Alam ko may mga similar projects din na katulad nito, pero ito kasi nasa yun na yung actual na species or 'di ba kunyari may mga species kang nakita. Meron palang bagong type ng peste na umiikot dito sa Pilipinas. Malalaman agad natin. Tapos kung naka-equip lang lahat ng mga magsasaka or mga agriculturist natin mamamapa natin siya. Ayun, parang medyo na-excite ako dun sa sa magiging yung path nito. Yung huli syempre yung sa medicine, yung sa parang paano matutulungan yung mga doktor sa mga far-flung areas, sa mga rural clinics, ganyan. Eh, medyo tricky lang at saka medyo mahirap kasi 'di ba pag naging health na yung innovation, madaming processes and all. Kaya gusto ko munang maging stable yung footing natin dito sa education, after niyan agriculture, tapos citizen science hanggang sa makadating tayo sa medicine. Oh. And in the end, hindi na lang tayo basta microscope. Tayo, yung imaging company na tayo. Ang Wow. meron tayo yung microbial data, microbial image data sets. Meron tayong mapa ng mga microbes kung saan nakikita ito at kung saan. So more than the hardware, movement tayo ng citizen science at saka ng citizen science at saka ng mga images. Tapos doon na natin siya ma-actualize na yung information or yung na-picture ng bata ay magagamit natin for actual science and research. So in a way, masasabi na natin yung bata nakakuha ng microscope, nakapag-picture, ay scientist na. Mm. Di ba? Parang, Galing. Galing. Ang galing-galing. Oo. Talagang yung paano i-imagine niya or paano niya kinikwento yung plans niya. Hindi na lang siya alam mong plans eh. Kumbaga nandun na yung step-by-step process kung paano nila i-achieve yun. So it's already a goal. Tapos ang napakayinig din ng pangalan, no, make-up. Tapos microscope. Jeremic, ang galing, nakakatuwa. Very Gen Z po yung mga natin. Ang pangalan. Yung napaka-witty nung Tsaka, di ba parang sa future nga, magiging micro... imaging company. Imaging. Naku, magiging micro imaging company na Naisip si ka na, Sir. nakapag-punchline ka ulit, partner. Pero ang galing, natutuwa din ako kay Sir kasi makikita mo talaga yung passion niya, yung passion niya sa advocacy nga ng Jeremy, no? And ayun nga, natuwa lang ako sa naganda lang ako sa meron
siguro maliit pa lang yung community ngayon na yun nagsisendan sila ng mga naka-specimen na nakita nila through the microscope. Pero ayun nga, pag lumaki na siya, magiging parang yung citizen science nga, as sabi ni Sir. A Kasi bigger makakapag-contribute ng ang lahat. And hindi na actually, kahit hindi na rin talaga para sa mga bata lang siya, hindi lang para sa students. Yun nga parang magbabranch out na din para sa mga farmers. And ayun, in time nga sa mga health practitioners na rin daw. Wow, napakagaling, Sir. Galing-galing Tapos po. parang kung paano sabihin ni Sir, parang ang dali-dali lang Yes. na gawin. Pero syempre alam mong talagang mabusisi yung bawat proseso na pagdadaanan. Pero sabi nga kasi kung mastered ka sa craft na yon, pag tiningnan mo, kung paano nila i-relay sa mga tao, parang ang dali-dali lang. So ibig sabihin talagang alam mo, mastered ni Sir yung craft. Yes. Craft niya. Nakakatuwa. Galing-galing. And ayun po, Sir, I'm sure yung mga viewers, yung mga listeners po natin, ay naku, marami na pong interested. Baka, Parang gusto ko na rin. oo, sinesearch na nilang gano'n. And Check out ko na yata mamaya. Oo, kanina sinearch ko ng Asha sa Shopee. And Baka in-add to cart mo na partner. Pinalo ko lang nga yung Pinalo, account nila, nakapalo. Sir. And sa mga interested po na bilhin po itong microscope, saan po sila pwedeng magtungo or sino po yung pwede nilang i-contact? Yun, para sa mga gustong bumili ng microscope, available siya sa online shop, Shopee, Lazada, TikTok Shop, kung saan kayo merong maraming voucher, pwede nyong hanapin doon. Tapos, meron din tayong selected presence sa retail, sa ilang True Value Handyman stores. For partnership, bulk orders, or school programs, pwede nyo kami i-contact sa Jeremic na social media, sa Microscope by Jeremic, or sa official channels namin, itong website namin, jeremic.com. Tapos yung number ko, nandiyan din. Pwede nyo akong i-contact dyan sa magpakilala lang kayo para hindi siya mapunta sa spam. Ayun. Tapos, open kami sa mga collaborations, lalo sa mga school or sa mga gusto magpa-science workshop, open kami dyan. And sa mga donors naman, kung gusto nyo mag-donate sa school na gusto nyo, meron kaming mga different kits, katulad ng classroom kit na parang yung classroom kit, para siyang laboratory kit, pero 30 microscopes, tapos napakadaming specimen, 50 specimen na tayo. Ayun. So kung gusto nyo pang malaman yun, punta na kayo sa website, chermic.com. Ayun, very accessible din. Pati yung, dahil meron na sila, Sir, sa Shopee. Sa TikTok Shop din. Sa Lazada. Tapos meron pa sa Handyman. Wow. At saka po, nakita ko po sa Toys R Us ba yung... Toys R Oo, Us, yes. nagkaroon kami ng ngayon, ng agreement na with Toys R Us. Tapos, recently lang, ito yung pinaghahandaan namin for the upcoming school year. Nakakuha kami ng partnership naman with National Bookstore. So, okay, di ba? Mas accessible na, tsaka mas may reach tayo ngayon sa mga students. po. Ayun, nakakatuwa talaga. Yun talaga yung nasasabi ko kasi Na-excite. totoo. Oo. Pati tayo na-excite. Oh, parang gusto ko na nga talaga i-add to cart yun mamaya sa Shopee or sa Lazada. Kasi yun naman yung meron tayo. So, ngayon po, magbabasa naman po tayo ng mga katanungan po mula sa ating live viewers. So, tingnan natin. Ito po, from Sir Richard Santiago. Ganon din po ba ang function sa ordinary microscope ng inyong invention? So, ano po yung differences or similarities po sa yung ordinary microscope daw po? From Sir Richard. Hello, Sir Richard. Good question, no? Kapag sa microscope, mas marami ka lang freedom sa microscope kasi sa microscope, ma-adjust mo yung mga knobs, ma-adjust mo yung mga levels, gano'n. Ito, ang pag-adjust ng slide, ay ididiin mo lang yung slide. Kunyari, ito, ididiin mo lang yung slide na ganyan. Yun yung pag-adjust ng focus. So, sinimplify natin lahat. Kaya, kung ang gold standard mo ay microscope ka na talaga. Pero kung gusto mo lang yung, ano kayang itsura nito para pag tinignan ko sa microscope sa ng masinsinan, alam ko na yung expectations ko. Kung nasa field ka, microscope pwede mong gamitin para just to check kung ano bang pwedeng makita. Pero kung masinsinan na talaga, mag-microscope ka na.
Dahil nga nabanggit din ni Sir kanina, yung magnification po niya ay nasa 120 to 125. 125 to 400. Ay, 400. Oo, pag sa phone ata yun, partner ka pa. Pag pwede Bali, nilang parang i-zoom. entry level na microscope siya, ganun yung dating niya. Tsaka tingnan mo, syempre yung pa lang nga, keychain lang, kasi yung size, mas manipis pa nga ata sa keychain, no? Yung makuya mo, nasa bulsa mo lang, or ayun, Lalabas mo, may microscope ako. flex. So, May tanong. ayun pa, meron po tayong question po dito. Bukod daw po sa school activities, sa paanong way daw po pwedeng gamitin po ng general public yung ating microscope sa pang-araw-araw na buhay. Di ba gaya po ng na-mention yung kanina, sir, yung sa mga peste, no? Pwede raw po ba itong gamitin para tingnan kung sariwa ang nabiling pagkain or kung may peste po ang mga halaman sa garden po, like po sa mga plantito at plantita po natin dyan? Opo, pwede pong makita kung may mga peste yung gamit. Kung gusto niyo makita kung anong klaseng mites yung nasa halaman niyo or kung anong klaseng gumagalaw yan. Kung gusto niyo makita yung tubig niyo, kunyari, gusto niyo malaman kung buhay ba yung tubig, meron bang gumagalaw to, may mga uod ba, may mga ganon. Pwede yung ipatak yung droplet ng water dun sa isang libreng slide, tapos makikita niyo na kung ano may yung mga organism na gumagalaw sa tubig or kung buhay ba yung kung buhay ba yung tubig na yan. Kaya meron din mga gumagamit for agriculture, ganyan. Mostly ito ay for exploration talaga. Ang madalas nakikita natin is yung mga ginagamit ng mga parents kasama ng mga anak nila, tumitingin ng ano bang itsura ng pollen, ganyan, parang pag-aaral. Aside from that, may tinatry kaming makakita ng mga for example, yung mga gemstones, di ba? May mga ganon. Parang kung gusto mo makita ng mga parts ng gemstone na yun. Parang medyo madami siya application pero specific lang talaga kasi nga microscopy Parang medyo specialized siya. Yes, sir. Ito po, sir, paano naman po yung care sa microscope and kung tatawaging shelf life po ba ito or gaano po siya katagal siguro maglalast? Microscope siguro, may mga gumagamit kami, nasa 2 years na yung microscope nila. Di pa rin naman nasisira. Ano lang yun, parang nag-aalaga ka rin din syempre ng lens kasi may lente to sa gitna. Sa kit po, meron kang kasamang parang ganito, panlinis ng lens. So, lilinisin mo lang siyang ganyan. Linis-linis lang yung lens, harap at likod, ganon. Kasi nga, gawa siya sa madudumihan siya over time, siya. Wag lang siyang basain ng alcohol or kung ano mang chemical kasi papangit yung image. So, ganun din. Parang alam mo yun, parang sa eyeglasses natin, di ba? Kailangan, punas-punasan din over time. Sir, pwede po naming malaman kung ano po pala yung mga kasama po dun sa laboratory kit or i-check na lang po sa Shopee, Lazada, TikTok, yung mga inclusions po ng laboratory kit. Yes, medyo madami kasi. Parang, basta, eto siya. So, may kasama siyang mga tubes, may mga tweezers, may extra lens din. Ayan, nakikita nyo. May extra lens din siya na kasama yung bago nating mga kit ngayon. Kasi nga, kung masira man or matanggal niyo yung lens nyo, pero siya kasamang extra lens ay nasa gitna. Wow. Ang liit lang na Para talaga, Yes. Meron po tayong question dito. Dahil po keychain siya, ibig sabihin po ba nito or pwede mong gawing keychain, pwede po ba ito, travel friendly po ba ito? Hindi po ba ito madaling magasgas o masira kung ilalagay lang po sa bulsa or isasama po? Kasi di ba po madalas kapag binulsa, may kasamang mga matitigas na bagay or like susi po. Hindi po ba mabilis magagasgasan po yung microscope? May mga nakikita tayo na na nagagasgasan, may mga nakikita tayo hindi. Kaya may kasama talagang case siya. Kasi yung iba gusto gawing keychain, yung iba naman gusto naka-case lang para nga maprotektahan. Ayun, so binibigyan natin yung option dun sa gumagamit. Kasi yung iba ginagawa siya parang fashion statement, parang mga labubu, ganyan. Anik-anik. Literal na ginawa palang keychain siya. Very perfect pala pag anik-anik girly ka tapos scientist ka rin. Oo, 2-in-1. May microscope. Meron po ba tayong question dyan, partner?
Ayan, so far, wala naman na po tayong question. So, Sir Jeremy, yun, baka po may gusto po kayong batiin, i-shout out, pasalamatan. Ayun po, it's your time to... Sige, siguro binabati ko Right, lahat Renan. ng mga taga-DOST from Region 1, mga friends ko from Region 6, Region 4A, tapos sa DOST Tapi, DOST Fisher, hello, tsaka DOST MI, hello. Yeah. Ayun po, yung mga staff niyo, sir, sa inyo pong company, baka po gusto niyo rin pong i-shout out. Shoutout ko sila, sila Honey, tsaka si Rosie, mga staff ko yan sa office. Ayun. Ayun, sir. Thank you so much po sa inyong time na ibinigay po sa amin to share yung inyong, hindi lang po yung inyong innovation, kundi pati po yung inyong Passion ni sir. passion and mission po. Yes. Nakakatuwa, nakaka-amaze. And talagang hindi lang sila yung mapapawaw kasi for sure, sabi nga, from matanda to bata, mapapawaw sa innovation ni sir. Thank you. Thank you very much po, sir. And ayun, napakarami po talaga naming natutunan. And excited na po kami para sa mga next steps further niyo po. Para yung next steps po ng microscope na ito. Ayun. Ay, okay na, sir. Isang makaagham na talakayan na naman po ang pinagsaluhan natin ngayong hapon. Maraming salamat po ulit kay Sir Jeremy. And muli binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agri at ng Access Network TV. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon, ang mga kasama nating nakinig at natuto. Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Mga kaagham, huwag kalimutang i-follow ang aming Facebook page, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin ang Facebook pages ng aming mga PSTOs, ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, DOST Nueva Ecija, DOST Tarlac, DOST Pampanga, at DOST Zambales. So, paki-invite na rin po ang inyong mga friends na mag-follow para updated din po sila sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. Ayan, at kung di nyo naman po napanood ang episode namin ngayon, maaari nyo pong balikan ng mga ito, ang replay na aming mga episodes sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec YouTube channel. At mapakikinggan nyo rin po ang ito sa kanilang radyo tuwing weekends. Muli, maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako po muli si Dian Briones. At ako naman si Lorraine Custodio, ang nakasama po ninyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan nyo kaming muli sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama po ulit tayo next week. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4.